Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, update lang po tayo sa nangyayari sa ating bansa. Unahin na natin to, ito pong Bureau of Customs ay nagain po ng search warrant sa bahay ni Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation President Sara Diskaya. Ito mga kababayan yung video na kung saan ay ni-raid po ng Bureau of Customs etong bahay ni Sara Diskaya para inspeksyonin etong ilan sa kanyang mga luxury cars. Ang nakalagay po doon sa search warrant ay 12 pong luxury cars. Yun po yung sakop ng search warrant. Pero ang nakita po ng Bureau of Customs sa bahay ng pamilya Diskaya sa Pasig City ay 2 lamang. O saan na napunta? Saan na napunta yung 10? Saan napunta yung 10? Sara Diskaya, saan mo tinago yung 10? Posible naman ginamit ng mga anak mo yung 10. So, mukhang naitago na at natunugan niya itong raid na gagawin ng Bureau of Customs. Ayan mga kababayan, no? So, ang sakop po ng search warrant ay 12 luxury cars. Yung luxury, mamahaling mga kotse. At nung nakarating po ang mga otoridad ng Bureau of Customs ay 2 lang po ang nakita doon. May balita pa nga ako na hindi raw pinapasok agad-agad. Pero ayan mga kababayan, 2 lang po ang nakita. So malamang alam na this. Alam na kung saan alam na kung saan napunta. Ito sabi ng ating mga kababayan, dapat hindi sinabi. Ayan tuloy, iniba ng garahe. Late na kayo mga pulis. Bagal nyo. Ayan tuloy, naitago na nila. Ayan, Kasi mga kababayan, yung interview ni Julius Babaw, di ba sobrang dami yung garahe? Punong-puno ng sasakyan Lahat po ng nandun Lahat ng parking slot, may mga sasakyan. Ngayon, ito, ang mga naiwan dito, kung titingnan ninyo, ay yung mga hindi luxury cars, yung mga ginagamit nila pang araw-araw, pang service, pati ng kanilang mga empleyado. Pero yung mga mamahalin na mga sasakyan, at 12 nga ron ay sakop ng search warrant ng Bureau of Customs, ay nawawala. Inilipat na ng garahe, itinago na. Ang babagal nyo kasi mga pulis aray, nasave na agad ang mga sasakyan. Nagalit tuloy kababayan natin. Lusubin ang bahay ng gaga na yan. Nakakagigil po kasi ito si Diskaya, alam nyo mga kababayan. Bukod sa sinampal tayo sa kahirapan, ay talaga na mga proud na proud pa siya dun sa kanyang pagpiplex ng mga sasakyan na ang nangyari, lumalabas sa mga doon sa hearing na ito po ay galing sa illegal na paraan. Galing sa mga kinita nila sa DPWH na nagsimula noong 2016. Tanga rin to si Bato de la Rosa. Pinahamak niya yung sarili niya Pinahamak niya si Duterte. Patanong-tanong ka pa kasi. Kailan ka nagsimula? Kailan ka yumaman? Kailan dumami ang kayamanan mo? Kailan ka nagsimula ng flood control? 2016 po. 2016 naupo doon si Duterte. So ipinahamak ni Bato, ito si Duterte. Buopols din Tanong ka ng tanong Ayan tuloy, nabo ko. Na 2016, sila nagsimula ng flood control projects. Na kung saan, doon nagsimulang yumaman etong si Diskaya. Sabi ni Diskaya, splice daw yung video. Hindi naman splice yun. Talagang sinabi mo na yumaman ka dahil sa DPWH. Kaya ito, ang bagal nyo kasing kumilos. Pero may nagtatanggol dito Ang dami nilang kontraktor, bakit sila lang? Oy, sir, parang labs na labs mo ang mga Diskaya. Pinagtatanggol mo For your information, ito pong si Diskaya ay ang ayon doon sa mga sabi ni Risa Ontiveros, ito po ang reyna ng flood control. Wag mo pagtanggol, sir. Wag mo pagtanggol ang magnanakaw. Rael, Nir,
Ha? Binaliktad mo pa pangalan mo para hindi ka makilala. Ha? Wag sir, wag po nating ipagtanggol ang mga magnanakaw. Kapag pinagtanggol po ninyo ang magnanakaw, ibig sabihin magnanakaw din po kayo. Kung hindi kayo magnanakaw, manloloko kayo. Kung hindi po kayo manloloko, mandarambong po kayo. Magkakasama po yan, magkakatropa po yan, magnanakaw, mandarambong, manloloko, scammer. Magkakapatid po yan, magkakasama, magkakatropa yan. Kaya never po na ipagtanggol natin ang mga magnanakaw. So yan mga kababayan, nung nilusob, ang nakita, 2 lang. Yung 12 na sakop ng search warrant nawawala. Pati po, tingnan ninyo, pati po yung mga talagang sabihin na natin na legal na nakuha, wala rin. Nalipat na rin. Ibig sabihin, malakas si Diskaya. Ibig sabihin talaga, malakas ito si Diskaya at meron sa kanyang nag-i-inform. Meron siyang informante sa mga gagawin ng gobyerno. O baka naman kayo mismo sa BIR. Kumbaga isi-search warrant namin kayo. Para alam yung mga pelikula, babariling kita. O siguro sinabi, isi-search warrant po namin kayo, ma'am. Mag-ready na kayo. O nag-ready na, wala na, inalis na. Inalis na yung mga sasakyan. Dapat yan, hindi nyo binubulgar. O baka naman, meron dyan mismo sa BIR nakasabwat ni Diskaya. Wala talaga. Alam nyo, sobrang corrupt na talaga ng ating gobyerno. Lahat po ng ahensya ng gobyerno napasukan na ng corruption eh. BIR, BOC, lahat na. Tingnan nyo mga kababayan ngayon lang sila kikilos. Bakit hindi nyo ba alam dati na ganyan ang ginagawa ng Diskaya? Bakit ngayon lang kayo kikilos? Dahil nagkakasilipan na? Matatagal na yung mga sasakyan na yan na nandyan. Kaya pa lang kayo kikilos, BIR, Bureau of Customs. Walang hiya. Wala na talaga ang pag-asa bansa natin. Kinakailangan talaga ng kamay na bakal. Kinakailangan magpalit tayo ng namumuno sa ating bansa na talagang merong political will at dapat baguhin itong sistema dito sa ating gobyerno. Wala. Sobrang corrupt mga kababayan. Ito po yung statement ng Bureau of Customs. Bakit nila ni-raid itong bahay ni Diskaya? The Bureau of Customs, consistent with the directive of the President Ferdinand R. Marcos Jr., is committed to combating smuggling and ensuring the proper collection of duties and taxes pursuant to the Custom Modernization and Tariff Act, CMTA. Ito lang ang masasabi ko lang bakit kinakailangang hintayin nyo pa na magsalita itong si Presidente Bongbong Marcos? Bakit kinakailangan nyo pa ng direktiba galing kay Presidente Bongbong Marcos? Trabaho nyo yan eh. Trabaho nyo yung pagsawata sa smuggling. Diba? At trabaho nyo na siguraduhin na nagkakaroon kayo ng proper collection ng mga duties and taxes ng mga katulad ni Diskaya. Bakit kinakailangan niya pang hintayin yung direktiba ng presidente? Diba, Bureau of Customs naman, dapat kusa kayong gumagawa ng inyong trabaho. O sabi nila, the BOC is monitoring and supporting the ongoing investigation of the Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon lang kayo kikilos. Ngayon lang kayo kikilos dahil may nag-iimbestiga. Pero dapat kayo mismo, trabaho nyo, ahensya kayo ng gobyerno, na ang trabaho ninyo ay bantayan ng itong smuggling, pero nalulusutan kayo? Nalulusutan ba kayo o nagpapalusot kayo? Marami kasi talagang corrupt dyan sa Bureau of Customs. Pasensya na po mga opisyalis ng Bureau of Customs. Napakarami po ng mga corrupt na opisyal dyan. Dati pa yan, yung Bureau of Customs na yan. Ngayon kayo kikilos, ngayon kayo nagbabantay, at nanonood kayo lagi ng itong Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta dito nga sa alleged anomalous flood control projects, which also raises issues regarding the luxury vehicles owned by the Diskaya family.
Yung interview kay Diskaya, matagal na yon. Hindi man lang kayo nag-isip? Hindi man lang kayo nag-imbestiga? Di ba matagal na yon? Bago pa mag-eleksyon yun eh. Yung video ni Julius Babaw. O bakit ngayon lang kayo kikilos? Hindi nyo nakakita na hindi nyo man lang tinignan. Teka, tingnan natin baka may irregularidad. Bakit pa na-imported yung sasakyan ni Diskaya? Diba? Para kayong kung hindi pa kayo sabihan, kung hindi pa kayo utusan, kung hindi nyo pa nakita na may anomalya, saka pa lang kayo kikilos. Anong klase yan? Yung mga ganyang mga namumuno sa mga ganyang ahensya, dapat tinatanggal eh. Yung kikilos lang kapag may ganito na, may investigasyon, dapat kayo, noon pa inimbestigahan nyo na. Dapat meron kayong mga inisyatibo. Wala. Hintayin nyo pa talaga na imbestigahan ng ibang katulad niya ng Senate bago kayo magsikilos, bago nyo sitahin si Diskaya. Talagang merong merong mga tao diyan na corrupt at talagang nakikipagsabuatan sa Diskaya. Tingnan ninyo, pinuntahan ninyo yung bahay. Yung kasama dun sa 12 na hinahanap niyo sa sakyan, 2 lang yung nandun. Paano nangyari yun? Baka natimbrehan na si Diskaya. Any irregularity in the importation of luxury vehicles such as misdeclaration or non-payment of duties and taxes will be subject to enforcement action under the CMTA. While we cannot disclose details of ongoing investigations, the BOC assures the public that it remains firm in enforcing the law with fairness, transparency, and due process. Oo nga eh. Talaga na mga kayo ay ina-assure nyo kami. Pero ang bagal ninyo. Dapat noon nyo pa inimbestigahan. Baka naman, in fairness, sabihin na natin, baka naman inimbestigahan nila, kaso naaabutan. Pwede yung ganun eh. Baka naman kayo inaabutan ni Diskaya. Kaya, ngayon nyo palang iniimbestigahan. Diba? So, ang bagal ninyo, sa totoo. Ang babagal ninyo. Ngayon, natakasan kayo ni Diskaya. Yung hinahanap ninyo, nasa na napunta? Wala. Talagang parang sanay na sanay si Diskaya sa mga ganyang diskarte. Parang sindikato ba? Kasi bali-balita, ito raw ay kamag-anak ni Eusebio. Yung talagang dynastiya na humawak dyan sa Pasig na sa pagkatagal-tagal na panahon, hinawakan nila Pasig. At doon daw nagsimula si Diskaya. Nabigyan ng pagkakataong makontrata at inayos ni Eusebio yung mga kontrata niya hanggang sa ito yung nagkaroon ng pagkakataon, nabigyan ng malalaking proyekto, flood control projects nung panahon ni Duterte. Tanga-tanga to si Bato de la Roche. Kakatanong mo, nilaglag mo patuloy itong si Duterte. Talaga sinasabi ni Diskaya na sila ay yumaman dahil po sa kontrata nila sa DPWH at itong flood control projects, doon talaga sila yumaman. At ito yung nagsimula noong 2016 nung naging presidente itong si Duterte. At bago tayo magtapos mga kababayan, silipin lang natin itong Kongreso. Tahimik po ang House of Representatives. Tingnan natin itong ginagawa ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Galing po sa Office of the Speaker. Sabi po niya, napakahalaga ng ganitong pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang baguhin at paunlarin ang ating edukasyon. Napaka-importante po ng edukasyon. Minsan nga po, yan lang po ang maipamamana sa atin ng ating mga magulang. Kaya kayong mga estudyante, payo ko sa inyo, samantalahin ninyo habang kayo mayroong pagkakataong mag-aral. Kasi yung iba, salat sa buhay, hindi po makapag-aral. Gustong-gusto nila mag-aral, hindi sila makapag-aral. Iba, nagtitinda ng kung ano, sampagitan, nagtitinda sa umaga. Bilib ako doon sa mga estudyanteng ganon, para lang may pambaon sila, parang pagpasok nila sa eskwelahan, ay makakonsentrate sila doon sa kanilang mga lessons. Diba? So, pag may pagkakataon kayo mag-aral kayo, huwag niyong sayangin. Kasi para sa inyo po yan, hindi naman kayo pinag-aaral ng magulang para
tumalino yung nanay ninyo sa katatay ninyo. Hindi po. Kaya po kayo pinag-aaral para po sa inyo yan, para sa inyong kinabukasan. Kaya napakagandang programa ni Speaker Martin Romualdez. Ito pinapaunlad nila at binabago ang sistema ng edukasyon. Kaya kapag pinalakas natin ang kakayahan ng ating mga punong guro, mas mapapalakas din natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang edukasyon ang susi sa isang bagong Pilipinas. Buo ang suporta ng mababang kapulungan upang matiyak na bawat pamilyang Pilipino ay may pagkakataon sa magandang kinabukasan sa pamamagitan ng dekalidad na edukasyon. So malaking tulong po ito, mga kababayan. So yan po ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na todo suporta po sa DepEd's partnership with Security Bank to mentor public school principals. Ito ay significant step towards quality education. So yan po. Palakpakan natin si Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, sa totoo lang, binabanatan ng mga Duterte to Speaker Martin Romualdez. Pati nga si Babalina. Si Amy Marcos, binabanatan lagi itong pinsan niya. Itong pinsan naman niya, si Speaker, trabaho lang ng trabaho. Kung sabi ni Speaker, pakialam ko sa inyo. Magpolitika kayo na magpolitika, basta ako magtatrabaho na magtatrabaho. So dapat ganun, ganun po mga kababayan. At sa tingin ko naman, dito sa nangyayaring involvement ng ilang congressman, dyan po sa flood control projects, dyan po sa ghost flood control projects, sa mga palpak, substandard na flood control projects, sa tingin ko naman ay pagpapanagutin ni Martin Romualdez, ni Speaker, yung mga talagang tulongges yan sa House. Hindi naman pwedeng kampihan mo yung mga magnanakaw dyan sa Congress. So saludo po ako kay Speaker Martin Romualdez na bagaman siya binabanatan, daming issue sa Congress, ay tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho. Dapat ganyan po ang lingkod bayan. Diba? So yun lang po, ingat po tayong lahat. God bless po.